Isang pamilya ang nasa kanilang pribadong yate sa karagatang Caribbean upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang bunso na si Ben. Ang ama ni Ben na si Tom ay isang oceanographer. Ito ang nagtuturo sa kanya kung paano mangisda habang ang kanyang ina na si Julia naman ay isang doktor. Samantala, ang kanyang kapatid naman nitong si Cassie ay nagpapahinga sa ilalim ng araw. Nagpa siya si Julia na maligo at nagsimulang tumalon sa tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ni Julia na may mali sa tubig, ngunit hindi niya malaman kung ano ito. Ang kompas sa bangka ay hindi gumagana, ngunit walang malapit dito upang mapansin ito. Biglang naramdaman ni Julia ang tubig na itinutulak siya papalayo sa yate. Nakaramdam ito ng takot habang sinusubukan niyang lumangoy pabalik, ngunit lalo siyang itinutulak ng tubig papalayo. Sumigaw si Julia ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ni Tom ang isang ingay at sinuri ang bangka. Nakita niyang nalulunod si Julia at tinawag si Cassie at Ben na pumasok sa loob. Pagkatapos, nagmaneho siya patungo kay Julia na halos malunod na at tumalon upang iligtas siya. Matapos iligtas si Julia, tinulungan sila ni Ben at Cassie na makasakay sa bangka. Sinabi ni Julia sa kanyang pamilya na hindi siya makalapit sa bangka kahit na lumangoy siya ng mabilis dahil masyadong malakas ang agos. Nagbigay ng babala si Tom kay Julia at sa mga bata na kung nais nilang lumangoy, dapat muna silang magpaalam sa kanya. Noong gabing iyon, ipinagdiriwang ng pamilya ang ika-30 kaarawan ni Ben. Binigyan siya ni Tom at Julia ng bagong laptop, habang si Cassie naman ay nagbigay sa kanya ng maskara para sa Halloween. Pagkatapos, nagbigay si Julia kay Ben ng pulseras upang pangalagaan siya mula sa masasamang espiritu. Nagpakuha ang pamilya ng grupong larawan. Sunod, tumawag ang kasintahan ni Cassie sa kanya at lumabas siya upang makipag-usap dito. Subalit, bago pa sila makapag-usap ng matagal, isang kidlat ang tumama sa lugar ng kanyang kasintahan at nawala ang koneksyon. Sinabi ni Cassie sa kanyang ama ang nangyayari at may narinig si Ben sa labas. Lumabas ang buong pamilya upang tingnan at nakita ang maraming balyena sa ibabaw ng tubig. Pinapakalma ni Tom ang kanilang takot at sinabing ito ay normal at minsang nangyayari. Ngunit nang itulak ng mga balyena ang bangka, kahit si Tom ay natakot. Pagkatapos, nagpa siya si Tom na lumangoy at alamin kung ano ang nangyayari. Pumasok siya sa ilalim ng tubig at lumitaw matapos ang 1 minuto. Sugatan siya dahil tumama ito sa propeller ng bangka matapos makita ang isang bagay sa likod niya. Tinahi ni Julia ang mga sugat ni Tom at sinabi niya sa kanila na sira ang mga propeller. Dahil hindi niya ito maayos, ang tanging magagawa nila ay tumawag ng tulong. Kalaunan, sinubukan ni na Julia at Tom na makipag-ugnayan sa sinuman gamit ang radyo, habang si Cassie naman ay nagtatangkang makakuha ng signal sa kanyang telepono. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Ng minuto, narinig nila ang malalakas na tunog at yapak. Sa labas, nagulat si Tom nang makita ang mga bagay na nahuhulog mula sa kalawakan at isa sa mga ito ay pabagsak sa kanila. Ginamit niya ang natitirang lakas ng makina upang iwasan ang papahulog na bagay bago pa man sumabog ang makina. Ang mabilis na aksyon na ito ang nagligtas sa pamilya mula sa kamatayan. Habang pinapanood nila ang mga bagay na nahuhulog, napagtanto ni Tom na ito ay mga gawa ng tao na satellite ang bumabagsak mula sa orbit. Gayunpaman, dahil sa nasirang makina, hindi makaalis si Tom at ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nagsimula ng gumalaw ang bangka habang lumalakas ang alon, kaya't naghanda ang pamilya at nagsuot ng kanilang mga life jacket. Ilang sandali pa, isang matinis na tunog ang nagdulot ng pagdurugo ng ilong ni Julia at nagpasuka kay Cassie. Dahil sa tunog, ginamit ni Tom ang kanyang huling lakas upang sindihan ng flare, umaasang may makakakita sa kanila at darating upang iligtas sila. Ngunit walang dumating at ang pamilya ay nagpalipas ng gabi sa bangka. Sa umaga, natuklasan nila na maraming butas ang bangka at nang sila ilumabas, nakita nilang ang kanilang bangka ay hindi nakalapag sa pamilyar na lupa kundi sa ilalim ng karagatan. Nakatuon si Tom sa pagsubok na makipag-ugnayan sa iba para sa tulong. Nang buksan niya ang kanyang kumpas, ito ay tumuturo sa hilaga kung saan dapat ay timog at timog kung saan dapat ay hilaga. Halos parang nagbago ang mga pole. Ipinaliwanag ni Tom na nangyari ito halos 1,000,000 taon na ang nakalipas nang ang karagatan ay lumipat sa lupa at pumatay ng halos lahat. Nagsimula nang umiyak si Cassie nang marinig ito, napagtanto na malamang patay na ang kanyang kasintahan. Pumunta siya sa cabin, umiiyak habang tinitingnan ang larawan ng kanyang kasintahan. Sunod, sinubukan ni Tom na makipag-ugnayan sa isang tao sa radyo, habang si Ben ay napalipad ng mga lobo sa langit, umaasang may makakapansin sa kanila. Nakipag-ugnay si Tom sa isang tao na tinatawag na Nao sa isang maliit na submarine. Ipinaliwanag ni Nao na sila ay lumalangway ng umaatras ang tubig sa karagatan at karamihan sa mga sistema ng komunikasyon ay hindi gumagana.
Sinabi ni Nao sa kanila na sa loob lamang ng isang linggo, muling magbabago ang mga pool at ang karagatan ay babalik sa normal. Tinanong ni Ben kung ilang tao ang kayang dalhin ng submarino at sumagot si Nao na maaari lamang itong tumanggap ng 3 tao. Nang mawala ang kanyang kabiyak, maaari na lamang siyang kumuha ng 2 pa. Si Tom at Julia ay nagmamakaawa na dalhin ang kanilang mga anak at iligtas sila. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, pumayag si Nao at ipinadala ang kanyang lokasyon. Kinakalkula ni Tom ang distansya at napagtanto niyang nasa 2 hanggang 3 araw pa sila. Kinabukasan ay nag-empake ang buong pamilya para sa paglalakbay. Habang naghahanda si Tom, nakita niya ang isang lalaki na naglalakad patungo sa kanila kasama ang kanyang aso. Mabilis na kinuha ni Tom ang isang bote ng tubig at nilapitan ang lalaki. Uminom ang lalaki ng tubig at napansin ni Tom na siya ay nasugatan. Biglang sinuntok ng lalaki si Tom gamit ang bote at sinimulang bugbugin siya. Nanonood si Julia mula sa malayo at sinubukang tumakbo papunta sa kanya. Pagkatapos, sinaksak ng lalaki si Tom gamit ang kanyang sibat na nagresulta sa pagkamatay nito. Inilaan ng lalaki ang kanyang atensyon kay Julia at hinabol siya patungo sa bangka. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang sibat na dumaplis sa balikat niya, ngunit nagawa niyang umakyat at isara ang pinto. Itinago ni Julia ang kanyang mga anak sa ilalim ng sofa na nagsisilbing imbakan din at ibinigay ang flare gun kay Cassie. Sinabi nitong magpaputok kung may sinumang susubok na buksan ang sofa. Pagkatapos, nagtago si Julia sa banyo, ngunit sinira ng lalaki ang pinto. Mabilis niyang pinapanday ang kanyang mga sugat habang ang lalaki, na mukhang gutom, ay kinakain ang lahat ng kanyang makita. Sunod, binuksan ng lalaki ang pinto ng banyo, ngunit walang tao sa loob. Nakaligtas si Julia sa pamamagitan ng isang butas. Sa labas, natagpuan siya ng aso ng lalaki at umatake. Napilitan si Julia na patayin ang aso at patuloy na tumakas. Lumabas ang lalaki at natagpo ang patay ang kanyang aso. Mabilis na bumalik si Julia sa bangka, ngunit nandoon ang lalaki sa likuran niya. Binugbog siya nito at sinimulang pisilin ang kanyang leg. Gayunpaman, si Cassie, na nanonood ng may takot, ay pinaputukan ang lalaki gamit ang flare gun. Ang flare ay nagliyab at nagdulot ng apoy, kaya tumakbo ang pamilya palabas. Bumalik si Julia para kumuha ng mga supply at sinubukan siyang hawakan ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, lumaban siya at nakatakas palabas. Umiiyak ang pamilya malapit sa katawan ni Tom, ngunit mabilis silang tumakbo muli dahil buhay pa ang lalaki at humahabol sa kanila. Matapos makatakbo ng ilang milya, nagpahinga sila, ngunit tumanggi si Ben na uminom ng tubig. Tinanong ni Cassie kung sumunod ang lalaki sa kanila dahil nakita ang mga lobo na kaninang pinapalipad ni Ben. Sinabihan ni Julia si Cassie na itigil ang pag-iisip ng ganun at pinatibay ang loob ni Ben na hindi niya ito kasalanan. Patuloy ang paglalakbay ng pamilya habang walang humpay na sinusundan sila ng lalaki. Sa kalaunan, sinuri ni Ben ang mga patay na hammerhead shark nang mapansin ni Julia na malapit na ang lalaki. Agad silang tumakas mula sa kanya at natagpuan ang kanilang mga sarili malapit sa ilang nakalalasong basura. Umakyat sila sa isang burol at naglaan ng sandali upang magpahinga. Ibinigay ni Julia kay Ben ang natitirang tubig mula sa isang bote, ngunit naguguluhan siya dahil ito ay puno. Akala ni Cassie ay iniwan niyang hindi nakasara ito at nagalit si Julia. Gayunpaman, nagalit din si Cassie, sinasabing mamamatay din sila kahit anong mangyari at na ang isang bote ng tubig ay hindi makakapagpabago. Nag-aaway ang dalawa sa loob ng ilang sandali hanggang sa magpasya silang magpatuloy na lamang. Hanggang sa umabot ang pamilya sa isang lumubog na eroplano at nagpasya silang galugarin ito. Binuksan ni Julia ang pinto at lahat sila ay nagpahinga sa loob. Doon, natagpuan ni Julia ang huling litrato na kinuha nila ng magkasama at umiyak siya dahil namimiss niya si Tom. Sinabi niya sa kanyang mga anak kung paano niya nakilala si Tom at na palagi siyang naniniwala na ang bawat problema ay may solusyon. Matapos magpahinga ng kaunti, lumabas si Cassie at umupo ng mag-isa malapit sa eroplano. Nakita siya ng lalaki at lumapit upang patayin siya, ngunit ito ay isang bitag. Biglang lumitaw si Julia at paulit-ulit na sinaksak ang lalaki, pinatay siya. Sa umaga, nakita ng pamilya ang nahating katawan ng lalaki. Napagtanto ni Julia na tiyak na may ibang bagay na nagkukubli sa ilalim ng karagatan at nagpasya silang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Naglakad sila ng ilang milya pa at naligaw si Ben habang sina Julia at Cassie ay nag-check ng mapa. Natagpuan ni Ben ang ilang kontaminadong maalat na tubig, ngunit nagkibit balikat lamang at uminom mula rito. Tumakbo si Julia papunta sa kanya at pinigilan siya, nagbabala na siya ay magkakasakit. Hindi nagtagal, nagkasakit nga si Ben. Si Cassie at Julia ay gumawa ng silungan mula sa mga plastik na upuan na kanilang natagpuan at ginamot ni Julia si Ben. Nang gabing iyon, silang mag-ina ay natutulog ng magkasama,
Ngunit nagising si Julia matapos marinig ang isang tunog. Lumabas siya at narinig ang maraming hayop na papalapit. Agad niyang ginising ang mga bata at sila'y tumakbo. Sa lalong madaling panahon, nakatagpo sila ng isang barko kung saan may mga tao na nag-iipon ng pagkain. Sumigaw si Julia ng tulong, ngunit tumanggi ang mga tao na tulungan sila, sinasabing kailangan nilang magtago mula sa mga papalapit na hayop. Isinara nila ang mga lalagyan at nagtago sa loob, iniwan ang pamilya sa labas. Pagkatapos, nagmadali ang pamilya na umakyat sa itaas. Ang mga hayop ay lumabas na mga alimango at ilan sa kanila ay kumagat at nakasugat kay Julia. Ngunit may butas ang lalagyan sa ilalim at nagsimula ang mga alimango na kainin ang bawat tao sa loob. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangkang barilin ang mga ito. Si Julia, na sugatan, ay tinakpan ang kanyang sugat gamit ang piraso ng damit bago nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising si Julia na nag-iisa at sinubukang hanapin ang kanyang mga anak. Isang bagyong buhangin ang nangangalit na nagpapahirap sa paningin, ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang mga ito. Kumuha sila ng mga sandata mula sa mga patay na tao, at nilinis ni Julia ang kanyang sugat gamit ang pulbura mula sa isang posporo. Nakakita rin sila ng maraming tubig at pagkain malapit sa mga lalagyan, kasama ang isang radyo. Ginamit ni Julia ang radyo upang makipag-ugnayan kay Nao. Sinasabing malapit na siya, ngunit hindi siya makita. Inutusan siya ni Nao na magmasid ng mabuti dahil magpapaputok siya ng flare sa langit. Pinaputok ni Nao ang flare at nakita ito ni Ben. Ang pamilya ay tumungo sa direksyong iyon. Tinanong ni Cassie si Julia kung bakit niya paulit-ulit na sinasabi, iligtas ang aking mga anak. Nang kausapin siya ngayon, ngunit hindi sumagot si Julia. Matapos maglakad ng ilang oras, nakatagpo sila ng isang estruktura na parang yungib, kung saan nahulog ang mga bato at pinaghiwalay si Julia sa kanyang mga anak. Pinilit ni Julia sina Cassie at Ben na magpatuloy dahil hindi siya makakakyat sa mga bato dahil sa kanyang nasugatang binti. Bukod dito, alam niyang ang submarino ay kayang maglaman ng 3 tao lamang. Tumakbo sina Cassie at Ben patungo sa submarino at natagpuan si Nao na nasaktan. Sinabi niya sa kanila na hindi na siya makakalabas ng buhay, ay kung makakapunta si Julia, magkakasya silang lahat sa submarino. Nagpasya si Cassie na bumalik para kay Julia at ibinigay sa kanya ni Ben ang kanyang pampaswerte. Samantala, lumapit ang mga alimango kay Julia at nagsimula siyang magbaril sa kanila. Ngunit ang kanilang napakalaking bilang ay labis na lumampas sa kanyang mga bala at umiyak si Julia sa kawalang pag-asa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cassie sa itaas ng mga bato at sinabi sa kanya na umakyat dahil may puwang para sa kanya sa submarino. Halos nakalabas si Julia mula sa yungib at sabay silang tumakbo patungo sa submarino. Pagkatapos, pumasok silang lahat sa submarino at isinara ang pinto. Mula sa bintana, nakita nilang napapaligiran sila ng mga alimango. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula nang bumalik ang karagatan. Mabilis silang nagsuot ng seatbelt at naghanda para sa impact. Binaha ng karagatan ang submarino at nagsimulang nagpaikot-ikot ito habang ang lahat ng nangyari kamakailan ay nag-flashback sa isipan ni Julia. Sa wakas, humupa ang mga alon at binuksan nila ang hatch. Sila ay nakarating sa isang bayang baybayin na nawasak. Dati itong masiglang lugar na may makulay na mga dalampasigan. Ngunit ngayon ay isang abandonadong lugar, iniwan para sa mga seagull at iba pang mga ibon. Karamihan, kung hindi man lahat, ng sangkatauhan ay pumanaw at magiging napakahirap na makahanap ng mga natitirang nakaligtas dahil marami sa mga serbisyo ng komunikasyon ay nasira. Ngayon, si Julia at ang kanyang pamilya ay naiwan sa tungkulin na muling buuin ang sangkatauhan at magsimula muli. Ngunit, mukhang walang ibang tutulong sa kanila.